Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Abeinte ng Pebrero, isang seryoso at delikadong tactical operation ang inihanda ng National Bureau of Investigation Intelligence Service Anti-Terrorism Division at ng BITAG. Ang target, isang notorious na carnapping syndicate na umano'y bibiktima ng isang Koreanong nagmamayari ng isang Toyota Fortuner. Kaya naman buong ingat itong pinagplanuhan. Nagsimula ang lahat ng lumapit sa BITAG headquarters ang isang miyembro ng notorious na sindikato ng carnapping. Itinago namin siya sa pangalang Tirador. Anong dahilan nagtulak sa'yo na lumapit ka na nilalantad mo? Kasi po, sa punto mo? Kasi po sir, yung pangyayari po sa kapatid ko na ang ginawa ko nila, pinatrabaho nila tapos niloko din nila, hindi nila binayaran ganun. Tapos sila din na nagpahuli sa kapatid ko. Yun ang dahilan kung bakit lumabas ng kapatid mo, inoon sila, pinagtrabaho, at nung umabot sa puntong lintik-lintik yung transaction, hinudas na siya. Hinudas na, hindi pa nila tinulungan. Maikwento mo sa akin, siguro sa maikling salaysay, yung karanasan na nagawa mo sa grupo na to. Sa parte nung nasaktan, wala naman po. Okay. So, pero yung tinutukan, meron po. So forcibly taken? Opo. Tapos yung naka-standby lang po na sasakyan, okay, binubuksan. Ayon pa kay Tirador, pinipili nila ang kanilang mga bibiktimahin dahil meron na silang prospect na tatarnapin bago sila kumanak. Stolen while parked. Nakagawa na kayo noon. Opo, sir. Ano yung nakuha ninyo sa sakin noon? Bali, ano lang po yun, Tamaraw FX, 1.8 Tamaraw FX. 1.8 Tamaraw. Anong taon yun? Ano pa po yun, mga 2000 no? So, doon naman sa forcibly taken, paano ninyo nakoy? Yung sa Abanza. Abanza. Bago-bago pa yan. Yung estilo ninyo sa forcibly taken, sino nagmamaneho? Babae, lalaki? Babae po, sir. Alright. Ano to, pinag-aralan ninyo? Or nakatsyempo lang kayo sa lansa? Ano po ito, bali, kasi po kung totoo lang po, pag tumira po kami, prospect na lang, hindi na po kami para mag-ikot-ikot pa. Okay. May nagpapatrabaho na sa amin na ganito, ganun. Maging sa araw ng kanilang pangangarnap, planado daw nilang lahat. Ikwento mo sa akin kung paano ninyo inagaw yun sa babae. Bali po yung babae, paglabas po ng bahay na sinundan po namin. Okay. Tapos yung dalang sasakyan namin, yung bali getaway na sasakyan namin, sinagi namin yung sasakyan. Okay. Nung pagsagi ng sasakyan, siyempre bago. Siyempre babae yan. Pagkasagi, huminto yung babae. Bago pa lang bumaba yung babae. Bumaba na kami. Tapos, bali tatlo kami bumaba. Bali dalawa kami tumutok. Yung isa bali nang nagdala ng sasakyan. Anong pinakamagandang oras para sa mga grupo ninyo na tumira? Umaga, tanghali, gabi? Depende po sir sa surveillance po sir. Sa surveillance, you do na depende na sa pagkakataon na pag na-tsyempohan ninyo yung subject ninyo, ito na yung oportunidad. Opo, ganun po sir. Hindi ba kayo nag-aalinlangan doon sa mga nakakita sa inyo? Hindi po, lalo na po pagka may dala na po namin kargado. Ano mga kargang dala ninyo? Ano mga armas? 45 po. 45. Kailan kayo pag lumakad, halimbawa? Apat po, madalas. Babala pa ni Tirador sa mga maaaring maging biktima ng kanilang grupo. Sa akin sa tingin ko yung para daw makaiwas po sila, para sa mga babae na nagdadalaw na sasakyan, huwag po sila magtitiwala na may lalapit po sa kanila na hindi naman po nila kakilala. Halimbawa, napag-aralan na, nakikita, oportunidad na lang, paano mo sila iiwas? Lagi na lang sila kailangan maging alerto sa lahat ng oras.
Eh kung talagang pinagplanuhan mo na kahit na anong alerto mo, ano mangyayari doon sa alerto mo, kung nagkaroon ng oportunidad, nakita ninyo sa lansangan, i-strike nyo na lang. Anong kinakailangan gawin ng biktima? Anong advice? Kung sakaling may lumapit sa kanila gano'n na talagang gusto na tinutukan na sila, ibigay na lang nila. Bakit? Kasi sa totoo lang, parehas namin na pagka gano'n nangyari, pumalag, babae man o lalaki, sisiguraduhin namin na para hindi mo magkabulilyaso, tutuluyan na lang. Pero sa tagal naman po nung kahit pa paano nakatrabaho po kami, wala naman po nangyaring ganun. Wala ka bang alam doon sa sinasabing kung sino yung namumuno, kung sino yung mga grupo, yung mga personaheng nasa likod? Ang pinaka ko lang dyan, kakilala, ito si Jonathan. Marami daw ang kaso to pagdating mo sa sasakyan. O ngayon, dito sa financial na ito na medyo interesado tayo at medyo wala kang mga personaheng sinasabi pa sa akin. Isa lang pa ang pagdadalhan mo. Parang nandoon lang kay Jonathan na sinasabi mo. Ganun po, sir. Sa akin lang yung tumabaho kami ng gano'n. Hindi ko na po para alamin kung sino po yung mga kunikondisyon. Importante sa amin, pera. Sige, ganito. Ba't hindi mo kontakin? Pahiramin kita ng cellphone, SIM card mo. Mag-usap muna kayo. Ha? Sige po, sir. Pitikan lang namin sila, okay na yun. Bahala ka na. Nagpakitang gilas si Tirador sa bitag. Tinawagan ito si Jonathan na umano'y financier ng kanilang grupo. Asan kayo? Andito kami sa Mandaluyong ngayon. Ay, Mandaluyong. Paranaque pala. Paranaque? Hindi ba tayo pwede mag-usap? Hindi, sige, okay lang mamaya pupuntahan ka namin. Magkano ba gusto mo dun sa address mo? Tatanong ko muna doon sa mga kasama ko kasi ang gusto ata nila na 250. Naku, hindi natin kakayanin yan, pare. Magkano presyo nyo? Ha? Pag sa ganun, hindi natin makukuha yan. Hindi din namin naisasalya ng ganun yan. Alam mo naman yan, pinipit yan eh. Hindi natin naisasalya ng ganun yan. Pare, bago naman to wala pang plate number. Akin ganito, ikot niyo muna kung may mapagsasalya kayo ng iba sa ganyang presyo. Basta kami, pag ano yung baton mo sa amin, sasaloyin namin. Pero sa ganyang presyo, mahirapan tayo. Ako na lang sasabi sa inyo. Magkano nga presyo nyo? Alam mo naman, magkano ba kuha na ng Pilipit? Alam mo naman yun. Ganun lang ang kuha na natin pag Pilipit. Magkano nga? Pinakamataas ko dyan, sa 100. Naku po. Everest, pare. Parang parehas na Innova yung presyo mo Alin, pare, parehas lang ng presyo yan. Parehas yung Pilipit yan eh. Isasalya din naman, hindi naman namin papapilan yan. Isasalya din namin yung kukuha din sa amin. Pero desisyonan nyo, ikot mo muna. Basta sa akin, pag dinala mo sa akin, babayaran ko agad. Saka kilala mo naman kami, pag kumuha kami, walang piktitan. Kailan kita I-text kita ngayon, para alam mo yung number ko, makaka-text sa akin ng diretso. Ha? Okay, sige. Okay. Okay. Sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Intelligence Service. Napir, hindi po. Sila bumibili ng karnong Google. Ano yung target niya sa sasakyan? Alam mo na? Ando ka rin? Yo. Akala ko... Hindi ako umorder lang kung anong klaseng sasakyan. Oo, tapos kayo naman ang tinira. Ayun. Kinabukasan, kumilos na ang mga operatiba. Unang inikutan ng bitag at NBI ang bahay ng alias Anthony, ang umano'y leader ng notorious na grupong carnapping syndicate. Pasok lang yan, sir. Yung packet dyan, Packet dito. Packet. Ako. Ito na. Ikutan mo natin bago ka bumaba. Oo, sir. Baka yan siya pwede mag-tricycle pa naman. Ano yung tao dyan na, Juan? Yung Birador? Oo, sir. Yan ang pag-akit mo lang. Ito yan yung ginagawang bahay. Ito? Yan, oo. Sa kanya ba yan? Oo, sa kanya. Buwas ang pag-hold up yun. Carnap, ha? Oo, yan o. Bago yung motor niya yan, o. Saan? Yan, o. Ayan? Yan. Sukin yan? Mag-lindo ba? Saan siya? Nasa loob? Sa loob. Upang may dokumento ang pakikipag-usap kay Anthony, si Tirador mismo ang nagpresentang maging undercover namin. Oy, pare! Ba't di mo pakunta ka sa Gilbert? Kahit. Kaya na bahala sa Kailan tayo bibira? May kasama ako, gusto mo? Kahit magsama ka na apat. 3. Basta may mga gamit, Kung may gamit, pare. Mga kailan yan? Bukas na sana ng gabi. Pare, kailangan natin ng gamit. Oo, walang problema sa gamit.
Kasi parang hindi lang yan ang galaw ko. Marami akong galaw. Kaya nga, ibig sabihin, nakakasiguro kaya ako. Oo! Bukas. Yung gamit lang. Pero sino yung sino yung natin dyan? Tayong dalawa lang nakakalam yan. Oo. Kamila, Hindi natin para ipalam pa. Okay. Kasi may bayar na akong pagbabagsakan natin. Gano'n ganun din? Importante doon yung pera. Oo. Laking involved na pera niya. Ilang kailangan mo tao, pare? Kahit mga 3 ba, sama ka. 4. Mga 4 ako, panlima ka. 5 tayo. Basta may gamit na. Oo, may gamit. Sige. Ha? Oo. Pare, tatawagan kita mamaya. At saka kasama kami ngayon, may lakad kami rito eh. Okay, sige. Ha? Sige, pare ha. Pare, sige. Okay. Ano pag-usapan nyo? Yun nga sir, bukas mo sir. Bukas Tapos kukontakin na yung mga kasama namin. May sasakyan daw kami dala eh. Bukas na kayo bibira. Oo sir. Wala naman nakasunod sa'yo? Wala ko sir. Mula kay Anthony, agad kaming dinala ni Tirador sa kanilang bibiktimahin prospect. Yan sir, ito yung karinderya. Ito yung promotion na to. Oh, yung Itong may salamin. Okay. Ano yan? Bahay na Koreano? Yan o yung promotion. Dyan lalabas yung Fortuner. Diyan na nakaparado yung Fortuner sa labas. Sa gusaling ito umano, ang tanggapan ng isang Koreanong nagmamay-ari ng Toyota Fortuner na kanilang kakarnapin. Dito niya natitirahin sa area na to. Oo, dito sir. Bahay niya at saka opisina na niya. Parang gano'n, hindi parang opisina lang siguro sir. Parang, yan siguro nagpa-practice yung mga Japayuki, gano'n. Minsan dalawa yung sasakyan niya eh. Si RB saka Fortuner.